So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover. So, ngayong araw, kung nakita nyo na, syempre, nakita nyo na yung title and yung thumbnail natin, meron na po akong SS na legendary weapon agad. Within one day, nakuha ko po agad yan. Nung araw ng update kagad, nakuha ko agad yan. Tapos makikita nyo, may mga stock pa ako dito. Baka makagawa pa ako isang SS kapag nag-dungeon ulit ako na nag-dungeon. Uy, sana all! Tuturuan ko kayo kung paano ko ba ginawa yan. So, hindi po lahat nagtuturo kung paano mag-grind ng weapon talaga. Pero itong tuturo ko sa inyo kung paano lang ako mag-grind ha. Tuturo ko lang sa inyo kung paano ako mag-grind. So, nakadepende na sa inyo kung gagayahin nyo or hindi. Pero yun nga, pinakita ko naman sa inyo, nakakuha kagad ako ng SS within the update day. Kaya, feeling ko effective naman tong ginagawa ko. So, yun. So, umpisahan muna natin yon mga tit kuya. And simulan na natin tong video na to. So, bago pala tayo mag-proceed, mga tit kuya sa video, gusto ko lang sabihin sa inyo na nagkaroon po ng update, no? Hindi nyo siya makikita dito sa logs, pero nandun po siya sa Discord, pinost naman. Sasabihin ko na lang sa inyo para hindi na kayo mahirapan. So, ang pinaka-point po ng update na ginawa nila is binap po nila yung lahat ng mga mount. Nakita nyo, 135 speed na to. Halos nabap po lahat Yes, sir. ng mount, okay? Yes, sir. From ground to aquatic to flying, nabap po lahat. Binap nila. Tapos, yung isa pa pong binago is yung sa guild, okay? Sa guild po, pag nag-donate kayo, add gems, kita nyo? Meron na pong add max gems. Okay, mag-iingat kayo. Pag pinindot nyo to, napindot ko kasi may 300 SX ako, na-donate ko kagad lahat, kakainin niya kagad lahat. No, hindi siya magtitira or hindi niya i-confirm. So, kung gusto niyo magtira ng gems para sa inyo, huwag niyo pipindutin to. Itong add max gems. Kasi kakainin niya po lahat, di ba? Tingnan niyo to, meron ako 17.39. Pag pinindot ko yan, kakainin niya po lahat yan, okay? Oh, di ba? Wala nang confirmation na ginawa. Kinain niya na lang bigla yung gems ko. Ayan, zero na yung gems ko, di ba? So, huwag niyong gagawin yun if kailangan nyo mag-upgrade, mag-enchant, or anything na related sa gems. Kasi, mauubos po yung gems nyo. Baka hindi kayo makapag-progress. Tapos, yung isa pa po ng binago nila is yung nerf. Ay, eto pala. Inayos nila yung bug sa title. So, kung meron kayong title na wala pero na-unlock nyo na dapat, inayos na po nila kasi yung aking kahapon is yung reach level 100. Naka-question mark siya. Ngayon na-unlock ko na. So, inayos nila yung bug na yon. Then, yung unking po na unking na title is na-nerf. Okay? Na-nerf po yan. Dati po is 31% yan. Ngayon is 25% na lang. So, ni-nerf nila pero wala po sa logs yun. Kaya nagtaka ako, ni-nerf nila nang wala sa logs eh. Ayan, kita nyo. So, yun lang naman yung mga binago nila ngayong update na to. Maunti lang naman siya, hindi naman masyadong important yung iba, yung katulad nung sa mount. So, yun, sinabi ko lang sa inyo bago natin start yung video. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano ba ako nag-grind ng mga legendary weapon ng mabilisan. Umpisahan po natin sa mga gamit ninyo kasi kailangan kompleto kayo ng gamit. For example, itong relics. Okay, ano po ba yung mga relics na gamit ko kapag nag-grind ako? Ang gamit ko pong relics is, normally, nakadrop po akong 3. Pero kasi yung bagong dungeon, hindi ko po nawa one hit. Kaya ang ginagawa ko po, tinitira ko yung isa kong pinakamataas na drop relic. Ito kasi pinakamataas ko. Blood Chalice na kukuha po sa floor 50. So kung wala pa kayo nito, mag-grind lang po kayo sa floor 50 tuwing Infernal. Balikan nyo lang si Magma. Makukuha nyo to, okay? Tatanggalin ko lang yung dalawa kong mas mahina kong drop. Yan, tinatanggal ko po sila. Tapos pinapalitan ko po ng shadow damage, okay? Ay, shadow level. Ito po yung ginagamit ko. Crown of Snow, tsaka Echo Shard. So, yan. Bakit po yan gamit nyo, kuya? Kasi nga po, hindi ko po nawa one hit yung mga unit. So, kailangan ko kasi maging efficient sa oras kapag nagda-dungeon kasi may time limit po yung dungeon. So, sasabihin ko pa isang reason mamaya. Mag-focus na lang muna tayo sa relics. So, pag may ginto ko yung relics na kompleto na kayong 3, kahit S-rank, hindi kailangan SS, okay? Kahit S-rank lang kasi medyo dikit na po yung stats nila sa SS. Okay na po yan, okay na kayo. Pag wala pa po kayong ginto, i-grind nyo muna kasi makakatulong sa inyo to para
para makapabilis yung pag-grind nyo ng legendary. Pwede naman kayo magtatlong equip nito. Okay, pwede kayo magtatlo if kaya nyo. Kaya nyong tiisin yung tagal. Kasi matagal yung oras at matatagal lang kayo sa isang mob kasi may mga mobs doon na 1 SP yung damage. Kailangan ang DPS nyo kailangan ng DPS nyo umabot ng 1 SP. Paano pag di umabot? Kasi wala naman kayong any shadow buff. So matatagalan po kayo imbis ng papabilis and may drop kayo makuha, lalo pong tatagal. Okay? So yun po yung relic ko. Again, ulitin ko, tinitira ko po yung isa kong pinakamalakas, then nag-equip ako ng Crown of Snow. Tapos Echo Shard. Okay, yan po yung relic setup ko para sa pag-grind ng legendary. Next naman mga tit kuya, may 2 choices kayo pagdating sa title, okay? So pwede kayong mag Snow Monarch if meron kayo, or pwede kayong mag beginner. Ito, yung drop chance din. Kasi kung titingnan nyo, itong mga title na to, para po kayo naka-extra relic na pag suot nyo to, diba? Ang tataas na ng mga bigay nito para kayo naka-extra relic. So ako, ginagamit ko kapag nag-grind ako, naka-Snow Monarch po ako. Okay, naka-Snow Monarch ako. Pinaparisan ko yan ng ito. Nung shadow level para mas mataas pa po yung damage. Kasi gusto ko talaga mabilis yung dungeon ko, hindi ko pinapatagal. Kasi nga, ito yung next na reason bakit ko pinapataas yung damage ko, kasi nagamit po ako ng drop potion. Okay, ito po yung pinakamahalaga. Pag gumamit kayo ng drop potion, meron lang kayong 10 minutes tapos may 50% chance kayong increase sa drops. Diyan po na mas napapadali yung pag-grind nyo ng mga weapon. Yan po talaga yung nakakatulong. Okay? Kaya kailangan nyo ng mataas na damage para mas mabilis nyo maklear yung dungeon, para mas makadami kayo ng chance and equals mas madaming drop, 'di ba? Simpleng lang naman siya, simpleng logic lang siya. So the more you dungeon, the more the items you get. Okay? So tsansahan na lang kayo kasi meron lang kayong isang drop. Pero naman yan may drop potion naman kayo, kaya parang feeling nyo naka 3 relic din kayo, kaya hindi kayo mahirapan. Pero ayun nga, may choices kayo. Etong drop chance na title or itong Snow Monarch na title. Ako talaga Snow Monarch ako para mas mabilis. Next naman mga tit kuya is yung sa player level. Titingnan natin kung parehas ba kayo sa player level, or kahit hindi kayo parehas, yung parang stats nyo is nasa tama ba kapag nag-grind. So yung akin mga tit kuya, ang max ko talaga is Shadow Power, no? Shadow Power, tapos sumunod Shadow Agility, tapos sunod Shadow Reach, okay? Yan po yung 3 mahalaga para sa akin, kasi hindi naman yung weapon ko yung pinaka-damage, kundi yung shadow ko. Shadow ko kasi yung uubos ka agad and tatapos ng dungeon. Alam nyo naman ang meta ngayon is shadow, kaya magandang nasa shadow power is max ninyo. So kung wala pa po kayo na mamax dito kahit isa, kahit itong shadow power lang, hindi nyo pa po na mamax. Magpa-level kayo siguro, magpa-level muna kayo. Kasi kung hindi nyo pa to na mamax kahit isa, ibig sabihin hindi nyo pa po kaya yung dungeon i-solo, no? Kasi ako nasa solo ko naman yung dungeon hanggang A rank gamit tong stats na to. Kasi kung mababa po yung level ninyo, ibig sabihin hindi nyo pa kaya i-solo. Pwede po kayo sumama sa mga tropa nyo or kaibigan nyo kung meron man. Kasi mas mapapabilis din yung dungeon ninyo. Okay? No, pinapakita ko lang sa inyo yung stats ko. Yan po yung stats ko para may idea kayo kung saan ko nilalagay yung mga points ko. So ngayon mga ate kuya, tuturo ko sa inyo kung paano po ba ako nag-hunter dungeon. So madali lang naman po. 2 uri lang po ng rank ang pinaparm kong dungeon, okay? E-rank and D-rank, okay? Basta pag nag-spawn sa hunter, kapag E-rank tsaka D-rank, automatic tinatapos ko po yan ng solo, okay? Tapos kapag E-rank and D-rank mga ate kuya, basta meron ka nung mga sinabi ko kanina na relics and titles, kayang-kaya mo po one-hitin lahat doon, okay? Tapos nagamit din ako ng drop potion doon. Ito, drop potion. Para mas madami po akong makuhang runes. Kasi yung runes, yan po talaga yung tutulong sa inyo para mas maparami pa yung loot na makukuha nyo. And mas mapabilis yung progress nyo, okay? Paano kuya kapag may malakas na dungeon na nag-spawn sa hunter? Kunyari, A-rank, S-rank. Kapag ganun mga tit kuya, hindi ako nagamit ng potion, okay? Tapos nagpo-pull damage po ako na tinatanggal ko na yung drop
drop relic ko, pinapalitan ko na ng full damage. Nagpo-full damage ako, tapos walang potion, naggaganon lang ako. Kung ano lang yung kaya kong patayin, yun lang po yung pinapatay ko, kahit yung mga mahihina lang. Basta magkaroon lang ako ng chance na madrapan ng Hunter Rune. Kasi yung Hunter Rune talaga yung mahalaga dun eh. Para mas mapadami yung ulit mo sa ibang dungeon, di ba? Yun yung ginagawa ko mga ate kuya. So mga ate kuya, additional reason bakit po ako nag-grind sa mga low rank dungeon. Kasi ang mga weapon po, kung hindi nyo alam, automatically nagda-drop lang po sila sa rank D and rank C. So any rank nagda-drop po sila, okay? Hindi po kailangan na A rank or S rank, B rank, C rank na dungeon yung i-grind nyo para makakuha ng C rank na Archmage. Nagana po yan kahit sa E rank na dungeon. Pwede kayo makuha ng D rank tsaka C rank. So, hindi kailangan mataas, okay? Kasi kahit anong rank ng dungeon, makukuha nyo to kasi wala naman pong ibang rank ng weapon. Itong dalawa lang. Ito lang yung natural drop sa mga dungeon. So, dagdag ko lang din doon, ang relic, ganun din po. Kahit hindi po SS yan, makakakuha ka ng SS Relic. Ito yung patunay ha. Nakakuha ko ng SS Radiant Crest sa E-Rank dungeon, okay? Puro E-Rank lang yung nag-i-spawn kahapon tsaka D-Rank. Yan yung nakuha ko. Wala pong SS na Hunter kahapon, okay? So wala pong kinalaman yung rank sa mga drops na tumataas lang yung chance na ma-drop yung mas maganda. Pero, ganun pa rin yung drop ng iba. So, kaya hindi ako nag-aksaya ng oras mag-grind sa mga high rank. Lalo na kapag may mga bagong weapon. Mas madali po silang i-grind sa mga low rank. Kasi pare-pares lang sila ng drop. Okay? So, yun yung mga baka hindi nyo alam. Kaya natatagal lang kayo mag-grind. Gusto nyo yung matataas na rank. Kahit sa low rank po, nagagawa ko po yan. Kasi basta merong hang relic and drop potion, madadrop po yung mga item na yan. Okay? Pero lang yung mga B rank tsaka A rank ka. Kinakrap po yan, hindi po yung natural drop, okay? Ang natural drop lang ulit, C, tsaka D rank. Yan lang po, walang E rank. Ang E rank po ay nabibili sa shop. Dito yan, E rank, okay? So ngayon tuturo ko sa inyo mga ate kuya paano gamitin yung mga runes, okay? Etong runes, kung legendary ang paparm nyo ha, legendary, palatandaan, legendary pong tinuturo ko ngayon, hindi po mythic, okay? Ibang video po gagawin yung mythic kasi wala pa akong SS, tanyo? Pero malapit ako mag-SS, tuturo ko rin sa inyo kung paano yan. Ang unahin natin legendary mythic. Paano po ba gamitin yung mga runes na yan? Yung gamit nyo, kung kanyari nag-farm kayo, ang dami nyo ng runes. 30 na yung runes nyo or 20. Saan po ba gagamitin yan, Kuya Len? Gagamitin nyo po siya sa low rank dungeon na maraming rooms, okay? Yung maraming rooms na yun, kasi ang legendary drop mga atit kuya, etong Archmage na to, nagda-drop lang sa mga small NPC. Pwede rin mag-drop sa boss, pero ito, sa small NPC talaga to nagda-drop. So kahit anong small NPC kalabanin mo, may chance silang mag-drop nitong D rank and C rank na Archmage staff. So ang hanapin nyo is mga dungeon na may maraming rooms. Ano po ba yung mga dungeon na maraming rooms? Unang-una, Payseal, madaming rooms. Okay? 9 to 11 rooms madalas yung spawn niyan, okay? 9 to 11. Sunod is yung Nippon. Ang Nippon, 9 to 11 rooms din sa pagkakalam ko. Madami ring rooms ang Nippon. Para halos parehas lang siya ng Payseal. Sunod is yung Moritown. Ayan o, yung Moritown, yung sa Jojo. 9 to 11 din yan sa pagkakalam ko. Moritown, then next yung XZ, 9 to 11 din. Lahat po ng 9 to 11 rooms is magaganda po kasi halos madaming drop dyan. Kindama, 9 to 11 din to, alam ko. Itong Kindama, 9 to 11. And yung iba is konti lang po yung rooms doon. Hindi po sila ganun karami katulad nung mga minention ko. Okay, ulitin ko. Payseal, Nippon, Mori, tsaka XC, tapos Kindama. Limang island po yun mga atit ko, yung magandang gamitan ng runes, okay? Basta po madaming rooms, gamitan nyo ng rune, tapos low rank, E rank or D rank, sulit po yung pag-grind ninyo. Talagang hindi kayo mauubusan kagad ng ng stuff. Mag-grind nyo kagad to. Kung double dungeon yan, mas maganda kasi mas masusulit yung timer nyo ng drop potion. Kasi hindi na kayo mag-quit eh. Pag nag-quit kasi kayo, mababawasan ng oras yan, di ba? Kukonsumo ng oras yan. Paano kung mabagal yung computer or
cellphone nyo. Oh, ang tagal ng loading. Nauubos na yung buff ninyo. 'Di ba? Kaya mahalaga po yung madaming rooms para mas masulit nyo yung drop potion nyo. Or double dungeon, maganda rin siya para mas masulit yung, yun nga, mas masulit yung oras nyo. Basta tandaan nyo, yung mga tinuro ko nung una, yung relic, yung stats, yung ano pa ba tinuro ko? Relic, stats, tapos yung drop potion, yun. Yan yung mga kailangan nyo, mga importante yan para sa pag-grind nyo sa ibang dungeon. Hindi lang kayo magpo-focus sa hunter dungeon. Wag lang yung abangan nyo. Gamitin nyo yung rune nyo. Wag nyo hayaang na mapuno kayo lagi, okay? Kailangan na nauubos yan bago magkaroon ulit ng hunter bag. Bago magkaroon ng panibagong hunter dungeon. Kailangan nauubos nyo yung rune nyo para hindi po yan nag-i-stack up. Pag nag-i-stack up yan, tapos may bagong hunter dungeon, walang point, di ba? Walang point sa pag-i-imbak. Walang point yung space dito kung di mo pala ginagamit. So, ganun yung ginagawa ko mga tit kuya pagdating sa paggamit ng runes sa iba't ibang dungeon. So, ganun lang ako mag-grind ng legendary dungeon mga tit kuya. Sinwerte lang din ako kapon kasi madami pong spawn ng hunter dungeon kapon, kaya napaaga yung kuha ko nito. Pero makukuha ko rin din talaga dapat siya within that day kasi ang dami kong drop potion, naka-imbak. Ang dami kong drop potion, nasa 15, tapos bumili pa ako ng 10. Kasi madami akong ticket eh. Yun pala, kailangan nyo madaming ticket pag mag-grind kayo ng Gento. Kasi ako may dami akong ticket lagi kasi nag-grind po ako. Ay, by the way mga ate kuya, baka yung mga nagko-comment po dyan na, kuya, baka pwede po maibili nyo ako ng Game Pass ng Gento. Mga ate kuya, ano lang po ako, free to play lang po ako. Tingnan nyo po, 0 Robux spent po ako. Lahat po ng ticket ko and Game Pass ko, binili ko po gamit ng tickets. Okay, wala po akong ginastosan dito kahit piso. Hindi po ako nabili ng mga Robux kasi wala din ako pambili. Ha? Pasensyahan nyo na. Kapag pwede na mag-gift gamit ticket, yun, baka pwede pa. Bawal pa kasi. Bawal mag-gift gamit ticket, kaya hindi ko kayo matutulungan pagdating sa Game Pass na yan. Pasensya na po. Pero free to play lang din ako mga tit kuya. So yun. So yun mga tit kuya, final na ano lang tayo. Conclusion kung paano ba ako nag-grind. Ulitin natin sa umpisa. Relics, kailangan po dalawang damage na shadow level, then isang drop chance. Pagdating sa title, pwede po kayo mamili kung beginner na may drop chance or snow monarch na may shadow damage. So, yon. Then, kailangan meron po kayong stock ng drop potion. Tapos, pagdating naman sa hunter dungeon, E tsaka D rank lang po yung ginagrind ko. Okay? E tsaka D rank. Tapos, yung mga runes nyo, gagamitin nyo lang din sa mga E tsaka D rank na dungeon na maraming rooms. Okay, rooms. Madaming rooms. Yun yung hahanapin nyo. So, I hope na madami naman kayo natutunan mga tit kuya and naintindihan nyo naman kahit pa paano yung explanation ko. Ganun lang po talaga ako mag-grind. So, kayo nang bahala kung gagawin ninyo or may iba kayong technique kung paano kayo mag-grind. Pero, ganun po talaga ako mag-grind. Nakita nyo naman, patunay na effective po para sa akin. Okay, effective para sa akin yung pag-grind ng ganun. Kasi na-SS ko kagad yung weapon ko and madami pa po akong stock. Okay. Ang sunod ko naman kasing talaga ngayon is yung mythic ko. Naka-ready na yung mythic ko. Kailangan ko na lang ng additional na ilang A pa ba? 5? Kasi 3 sa isang S. 4 na A na lang kulang ko. Tapos magagawa ko na yung SS kong Royal Rapier. So yan yung makikita nyo. Ito yung damage niya. Wala pang sharpness 8. Baka gawan ko yun ng video kapag na SS ko na, okay? Tuturuan ko rin kayo kung paano gawin yan. Iba rin to kung paano ko i-get grind, pero medyo similar lang sa maraming part. Okay? So hanggang dito lang tayo mga tit kuya. Salamat sa panonood and pagsubaybay sa video to. I hope na may natutunan kayo at nag-enjoy naman kayo. I-apply nyo yung mga magagandang bagay na tinuro ko. Kung nagugustuhan nyo, apply nyo lang. Kung hindi, wag nyo i-apply, okay? Kung may nakita kang ibang mas magandang technique para mag-grind, gayahin nyo yun. Hindi nyo kailangang gayahin yung akin. Kailangan nyo gayahin iba-iba, okay? Pagsama-samahin nyo hanggang sa makabuo kayo ng technique kung paano kayo makaka-grind na mabilis. Kasi ito yung effective sa akin. Baka hindi effective sa inyo or effective naman sa iba din. So, kayo nang bahala kung paano nyo i-apply, okay? So,
So, yun lang. Hanggang dito lang na ako mga tit kuya. I hope nag-enjoy pa rin kayo sa video natin today. Sunod kong gagawin is yung sa Mythic kapag na-SS ko na po, okay? Tuturuan ko rin kayo doon sa part na yun. So, kita-kita tayo mga tit kuya sa susunod na video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. So, paalam!